Ginabi ka na naman ng uwi, Luna. Saan ka galing? Kanina pa kita hinihintay. Sa mga kaibigan ko lang ako, Tia Elma. Sige na, umuwi na kayo. Bakit naman kasi hinintay niyo pa ako? Bastos ka! Hindi ko naman sinabi na hintayin niyo ako eh. Ngayon nagagalit kayo. Yung pastangan! May mga nakaraang hinahanap pagkat magiging bahagi ng kasalukuyan. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Luna sa ating dunang sa kanyang panahon. Ano? Eh bakit na naman, Nay? Anak, pasensya ka na sana. Ako, pansamantala lang naman. Pag nakaipon ako ng sapat, mag-aaral ka na sa kolehiyo. Sabi ko naman kasi sa inyo noon pa nursing yung kukunin ko sa kolehiyo eh. Eh bakit kasi hindi nyo pinagandaan? Bihira naman oh. Pasensya na talaga, anak. Ayaw ko rin naman mahinto ka, pero talagang hindi ko kaya ang gastos. Hindi naman sapat yung kita ko sa pagtitinda sa palengke. Sana kasi binata na lang yung pinatulan nyo noon eh. Eh di sana ako naghihirap ng ganito. Luna! O kayo dapat inihingi nyo ako ng sustento sa taong yun. Ha? Pakainis talaga. Anak, Nakakainis! teka Luna, sandali, huwag ka umalis! Bakit ba lagi mo na lang ako sinusumbatan tungkol sa aking nakaraan, anak? Hindi mo ba ako mapapatawad sa pagkakamaling nagawa ko? Malungkot ka na naman, Lourdes. Nagtalo na naman kayong mag-inano. Ate Elma, nagalit siya eh. Dahil hindi na siya makapagpapatuloy pa ng pag-aaral sa college. At tulad ng dati, tuwing mahihirapan siya, sinusumbatan ka sa nakaraan mo. Ganon. Ate, Hayaan mo. Haharapin ko ang batang yan pagdating niya mamaya. huwag na ate, huwag na. Baka mas magdamdam siya. Baka mamaya umalis. At ano? Magtitiis ka na lang sa mga ginagawa niya sa'yo? Magbabago rin naman si... Ay ko. Lord, bakit? Bakit bigla mong hinawakan yung dibdib mo? Wala. Ha? Wala ito ate. Ay, Patingin, bigla patingin. lang siya. Wala ka na ito. Tingnan ko ha, tingnan ko. Wala ito. Patingin. Lourdes, ano to? Namumulang. Dibdib mo. Dibdib mo, yun na lang. Tuto mo. Wala. Ano to? Oo, wala ito. Namumula ang suso mo at... Aba, may bukol? Ito ba? Ito ba yung masakit? Ate, Ay, nako. Napatingin mo na ba yan sa doktor? hindi pa. Ano? Kapos kasi ako eh. Ay, bukas na bukas din. Patitingnan natin yan sa doktor. Aba, hindi mo dapat binabaliwala yan. Luna, gabi na. Baka hinahanap ka na ni Aling Lourdes. Ayoko pang umuwi, Ferdy. Pero kanina pa tayo dito sa park. Saka gabi na. Kailangan ko na rin umuwi. Naiinis pa rin ako kayo eh. Naramdam ko, puro hirap lang ang dinanas ko sa feeling niya. Kaya sanang magagalit sa sasabihin ko ha. Sana, unawain mo rin ang nanay mo. Hindi madaling maging single mother, Luna. Siyang nanay at tatay mo. Hindi mo naman ginusto na maging anak niya. Ano? Bakit ka ba ganyan ka-selfish? Baka magulgul ka kapag naiwan ka na ng nanay mo sa ganyang kalagayan. Tapos magsisisi ka at hihingi ng tawad kung kailan hindi ka na niya maririnig. Huwag mo naman sana hayaang dumating sa ganong pagkakataon, Luna. Marami na akong nakitang ganong pangyayari. O, Elba. Kumusta? Anong sabi ng doktor? Atong, kawawa naman ang kapatid ko. Bakit? Ano bang resulta ng mga eksamen na ginawa sa kanya?
Ginabi ka na naman ng uwi, Luna. Saan ka galing? Kanina pa kita hinihintay. Mga kaibigan ko lang, Tia Elma. Umuwi na kayo. O ba? Nakatama kasi hintayin niyo pa ako eh. Bastos ka! Hindi ko naman sinabing hintayin niyo ako eh. Pagtas nga nagagalit kayo. Napastangan! Ko! Bakit ba kayo nananampal? Kung ang nanay mo sinasagot-sagot mo ng pabalang, huwag mong gagawin sa akin yan. Tatamaan ka. Hinintay kita dahil gusto kitang makausap. Tungkol sa iyong ina. Alam ko na yon. Sinabi niya na sa akin. Hindi niya ako makakayang pag-aralin sa college. Hindi yon. May sakit siya. May sakit. Malakas si ina, inuula yung sakit. Iniisip mo bang nagsisinungaling ako? Luna, may breast cancer si Lourdes. Kung ayaw mong maniwala, tingnan mo ang mga papeles na to. Ano? May breast cancer si Aling Lourdes? Oo, Ferdy. Kailangan niya maoperahan sa lalo madaling panahon. Hindi nga alam ni Inay na sinabi sa akin yun ni Tia Elma. Kasi ayaw niya ipasabi. Kawawa naman si Aling Lourdes. Nakakawa nga rin ako kay Inay, Ferdy. Bigla akong naalala yung mga sinabi niya sa akin. Hindi na ako mawala ang inay ko. Kahit na madalas kami nagtatalo, mahal ko siya. Sabihin mo kung anong pwede kong itulong sa inyo. Ha? Merong address ako dito. Oh. Kinuha ko sa gamit ni Inay na hindi niya alam. Pwede mo ba ako samahan? Hanapin yung address na to? Sino ba ba? Pinapasok ka ng kasambahay ko dahil sabi niya nagmamakaawa ka raw. Sino ka ba ha? Anong kailangan mo sa akin? Sir Ramon Escobar. Ako po si Luna. Ang anak niyo kay Lourdes Generoso. Si Lourdes. Opo. Nanay ko po siya. Ako po ang iniwan yung anak sa kanya. Oh, Diyos ko. Totoo nga pala sinabi sa akin ng kaibigan namin. Buntis siya nang nakipag-break sa akin. Iniwan ako ng nanay mo nang malamang may asawa ako. Bakit niya niloko ang Inay? Dahil doon, nasadla kami sa kahirapan. Patawarin mo ako. Hindi ko pangangatuwiranan pa ang pagkakamali ko. Anak. Kaya ako nagpunta dito, hindi para sa sarili ko, kundi para kay Inay. Bakit? Napano si Lourdes? May sakit siya. Breast cancer. At kailangan niya mag-opera sa lalong madaling panahon. Kaso wala kaming pera. Hindi nga alam ni Inay na pinuntahan ko kayo. Sana po, kung gusto niyo makabawi sa amin, tulungan niyo nanay ko. Ayoko siyang mawala sa akin. Lourdes. Ramon? Ikaw? Paano, Inay? Isinama ko po siya dito. Luna, hindi mo dapat ginawa yun. Baka mamaya magalit yung asawa niya. Kailangan natin ang sulong. Lalo na kayo. Sa kalagayan niyo ngayon. Lola. Handa akong tulungan kayo, Lourdes. At sana, hayaan mo kung gawin yun. Para kahit papano, makabawi naman ako sa malaki kong pagkukulang sa inyo. At huwag mong isipin ang pamilya ko. Ang totoo, 5 taon lang pumanaw ang aking asawa. At ang 2 kong anak, nagtatrabaho na sa ibang bansa. Kaya magagawa kong tulungan kayo
Nay, pumayag na kayong tulungan tayo ni Itay. Para makaligtas kayo sa panganib. O, sunod ka na dyan, ha? Sa tayo mo na tilima. Nagpapasalamat ako sa Diyos, Atong. Nagbunga ang ginawa kong pagkausap kay Luna. Nailigtas niya sa panganib si Lourdes. Oo nga. At ngayon, makakapag-aral na sa kolehiyo ang pamangkin ko. At dahil din sa paghanap sa akin ni Luna, Oh. nagkaroon ako ng pagkakataong makabawi sa pagkukulang ko sa kanila ni Lourdes. Ay, Ramon, nanayon ka pala. Oo, Elma. Narinig ko kayo, kaya lumapit na rin ako para makipag-usap sa inyo. Salamat din sa tulong mo, ha. Dahil sa'yo, ligtas na at magaling na si Lourdes. Sana'y lubusan ng maging maligaya ang buhay nilang mag-ina. Posibleng mangyari yun kung muling tatanggapin ni Lourdes sa buhay niya itong si Ramon. Sana nga mangyari yun. Dahil talagang ngayon, gusto kong panagutan na ang responsibilidad ko sa aking mag-ina. Natapos din ang kasal ng nanay at tatay mo, Luna. Oo nga, Ferdy. At salamat sa iyo. Bakit? Eh, Ha? Dahil sinamahan mo. at salamat sa iyo. Bakit? Dahil sinamahan mo ako na hanapin ang tatay ko. Kaya nagkita kami. Natulungan niya kami. At nabuong muli ang aming pamilya. Ngayon, hindi nasawi ang nanay ko. Nasawi siya. Ang pagkakamaling naituwid, magbubunga pa rin ng matamis sa daong huli. At ang nasawi ay muling ngingiti sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Susan Robles, Lionel Benjamin, Jenaline de la Cruz, Maynard Bandicho Jr., Phil Cruz, at si Rosana Villegas sa papel ng Luna. Special Sound Effects, Jerry Mutiar. Ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin Legaspi at Robert Bobby Cruz sa kanyang panahon.